Mga katiyats, mga kababayan, naku, merong ginawang magic si PBBM dahil ang PhilHealth ay hindi niya binigyan ng subsidy. Zero subsidy ang PhilHealth galing sa gobyerno, pero ginawang triple ni PBBM ang mga benefits ng mga membro. Saan kaya kumuha ng pera si PBBM? At hindi na kailangan humingi pa ng subsidy ang PhilHealth dahil meron na daw itong pundong trilyones pesos. Kaya ito ang video ating panoorin. The Department of Budget and Management or DBM clarified the vetoed projects and the 2025 national budget signed by President Ferdinand Marcos Jr. will not affect the government's programs. Ilang minuto matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act o ang batas na nagpapatibay sa 6.352 trillion pesos na pambansang pondo sa susunod na taon. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Padaramihin, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. Ganito pinatahimik ni Pangulong Bongbong Marcos ang kumakalaban sa kanya regarding sa zero budget ng PhilHealth. At ano nga ba ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na tila mahika dahil ang zero budget ng PhilHealth ay triple pa ang ibibigay na benepisyo sa taong bayan. Ang tanong, paano matitriple ang benepisyo ng PhilHealth kahit zero budget? At paano pinatahimik ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga kalaban patungkol sa isyung ito? Anong tila mahika ang kanyang kinamit para mapondohan ang PhilHealth? Ito na ba ang paglabas ng mga Marcos Gold? Nako, parang magdududa na nga tayo na totoo ang Marcos Gold dahil sa nakikita naman natin sunod-sunod ng pinapalabas na na mga pondo binabudgetan ng mga project, lalo na yung modernization ng ating AFP. Meron na tayong in-order na naman na 40 ka bagong jet fighters at trilyones pesos, trilyones. At hindi pa raw tayo nangungutang sa World Bank. Kaya ang sabi ng World Bank, mangutang ka na PBBM dahil kailangan namin mangutang ka. Hindi nangutang eh. Kaya magtataka tayo saan kinukuha itong mga pera. Diba, PhilHealth, zero subsidy pero gawing triple ang benefits ng mga membro at tataasan pa ang mga mga allowance ng mga merong benefits sa SSS. Kaya nakapagtataka, diba? Hindi pa ito nagawa ng ibang pangulo. Kaya sana totoo itong gagamitin na, tapyasan na yung kanilang ginto. Ang habilin kasi ng kanyang ama, si Apo Lakay, ay bigyan ng importansya yung 10% ng ginto na hati niya kay Jose Rizal, 10% of 600,000 tons, yun yung kadami ang hati ni Marcos. Ang sabi ni FM ay sa kanyang last will testament ay gamitin ito sa edukasyon. So ibig sabihin ang edukasyon ay merong pondo yan, pero hindi sinasabi nila, sekreto lang. Ngayon ang PhilHealth sabi din sa last will testament na healthcare daw ay paglaanan din ng gold for humanity, ang healthcare. Kaya PhilHealth. Kaya ito, magtaka tayo, ba't titriplihin pa ang ang benefits ng mga membro? Grabe, pero walang subsidy ha. Walang budget galing sa gobyerno. Nakapagtataka. Balik tayo sa video. Ang paglabas ng mga Marcos Gold, walang pondo pero matitriple ang benepisyo. Parang imposible, di ba? Pero paano nga ba nagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tila isang mahikang ito? Ang sagot sa tanong na ito ay maaaring magpabago ng pananaw mo sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago natin alamin ang buong kwento, sagutin muna natin paano nakakalaban ang PhilHealth kahit wala itong pondo mula sa gobyerno. Anong nangyari? Sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act na nilagdaan ni Pangulong Marcos, zero subsidy ang natanggap ng PhilHealth.
Ibig sabihin, walang pondong inilaan ang gobyerno para sa operasyon ng ahensya. Pero teka, sabi ng Pangulo, walang mababawas sa benepisyo. Sa halip, madadagdagan pa. Kaya ang tanong, saan manggagaling ang pondong ito? Ating pakinggan pa si Pangulong Marcos. Sana naman yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo na mas malalim-lalim at tignan naman ninyo. At ito yung guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Ayan, grabe no. Parang sinisigurado talaga ni PBBM na mayroong pera eh. Kaya parang naniniwala na ako na mayroon talaga siyang ginto. Lalo na nung nakaraang linggo pumunta rito ang CEO ng World Bank. Nakipagkumustahan sa kanya eh. Papakita ko sa inyo baka sa susunod na video yung pagdalaw ng CEO ng World Bank. Dito sa Pilipinas mismo ang boss ng World Bank ang pumunta kay PBBM para makipag-usap tungkol sa ipapahiram na pera. Ang World Bank nang lumalapit eh kasi hindi na lang hihiram si PBBM. Meron na siyang pondo sa kanyang tinatawag na Maharlika Fund. Yung Maharlika Fund ay parang yun din yung fund ni FM. Parang ganun din yun. Parang ganyan din. Kaya parang meron talagang totoo talaga tong mga ginto na ito. Kasi kakaiba. At parang iano daw si PBBM eh, gawing isang world leader ng itong Summit of Asian Leaders. Parang siya yung gawing parang leader sa lahat, isang Asyano. Diba? Kaya nakapagtataka eh. Siguro meron silang alam sa ganyan na talagang capable si PBBM dahil siya nga yung may hawak ng ginto, di ba, ng Gold for Humanity. Meron ang kasabihan na whoever control the gold will control the world. Kaya kung si PBBM ang nakapag-control ng Gold for Humanity, he can control the world. Kasi saludo sa kanya lahat eh. Grabe. Grabe kung totoo ito ay pinagpala talaga ang Pilipinas. Meron ng isang sign na talagang pagpalain ng Pilipinas sa taon na ito eh. Si Bishop Tagle ba yun? Ay ang susunod na Santo Papa. Nako, first time in the Philippine history, di ba? Kasi binigay na ni Pope Francis ang upuan, ang trono ng Santo Papa kay Tagle. Bakit ibinigay niya sa isang Asyano? Yang daming Italian priest eh. European. Bakit sa isang Asyano wala pa yatang Santo Papa na nagiging wala pa yatang Pilipino na nagiging Santo Papa paliban kay Jose Rizal, diba? Dalawa na sila, Jose Rizal ang kanyang attorney, Apulakay. Ngayon PBBM ay baka maging attorney na naman ni Pope Tagle, di ba? Grabe, tinignan ko yung balitang yun. Totoo pala na ang susunod na Santo Papa ay isa ng Pilipino. Kaya sign na ito na totoo ang mga nakasulat sa Biblia na ang Pilipinas ang pinagpala. Ito ang Garden of Eden, ito ang the Lost Paradise. Kaya unti-unti nang nagpapakita ang mga sinyalis katulad ng kay Tagle na nagiging Santo Papa ngayon. Iba ka nga, totoo na itong si PBBM ang magiging world leader dahil siya ang may kontrol ng mga ginto na ito. Balik tayo sa balita. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth
palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class, walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Maraming bumabatikos sa desisyong ito, kesyo pang politika raw, o di kaya nagpapapogi lamang ang administrasyon. Pero bago mo ito husgahan, alamin muna natin ang plano. Saan nanggaling ang magic? Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, hindi naman daw talaga zero ang resources ng PhilHealth. Meron silang 280 billion sa reserve funds, 150 billion surplus, at mahigit 400 billion sa investments. Oo mga kaibigan, narinig mo, lubos-lubos sa kalahating trilyon ang pondo ng PhilHealth. Kung iisipin, parang isang negosyo ang PhilHealth, self-sustaining. Therefore, sa halip na kumuha ng pondo mula sa gobyerno, gagamitin ang sariling kita at investments ng ahensya para magbigay ng serbisyo. Ang tanong, nilalagay na ba ang pondo ng Marcos Gold sa PhilHealth? Ayan. Isa sa mga bumabalot na usapan sa publiko ay ang tanong na ito, ginagamit na ba ang Marcos Gold para pondohan ang mga proyekto ng administrasyon? Ang sagot, walang malinaw na ebidensya o pahayag mula sa gobyerno tungkol dito. Tama. Hindi naman pwedeng ipahayag yan na mayroong gold. Di ba? Magkagulo. Siguradong aatakihin ng Malacanang dyan. Ngayon, pinupunduhan na nga ba ang PhilHealth? Bakit mayroong 500 billion pesos na pondo ang PhilHealth? Wala nang pera yung PhilHealth eh. Di ba? Nung nakaraang taon ay mayroong dyan, nakitang deficit, yung parang kulang at hindi kayang makapagbayad sa mga pensioner. Di ba? Mayroong ganung issue. Yun dahil ay sa pag-alis ni Digong ay nagastos nila ang pundo diyan sa PhilHealth. Ngayon, pinunduhan daw ito ni PBBM at saan kumuha ng pera, kaya ang iniisip ng iba ay baka pinundo na diyan ang ginto ni Apolacay, ang Gold for Humanity, baka tinapyasan at inilagay diyan. Kaya kasi napaka ni PBBM magsalita, confidence siya na makakatanggap lahat ng pensions at mga benefits triply. Gawin pa niyang triply. Tataasan niya. Kaya saan nga ba kumuha to ng Kaya unti-unti nang nababasa natin ang kwento na totoo talaga itong Marcos Gold. At ang habilin ng kanyang mga ama na gamitin ito sa pagdevelop ng sinsya, sa healthcare at sa mga infrastructures at sa ating Armed Forces of the Philippines ay unti-unti nang tinupad ni PBBM eh. Kaya magandang balita ito. Kasi kahit hindi nila yan dinidisclose, hindi nila sinasabi, pero nakikita natin na parang totoo nga. Okay, tapusin na natin ang video. Ngunit ang haka-haka ay nananatili dahil sa laki ng pondong hawak ngayon ng PhilHealth na tila napapagana kahit walang tulong mula sa gobyerno. Ayon sa ilang taga-suporta ng administrasyon, posibleng ginagamit ang ibang alternatibong resources upang mapanatiling matatag ang PhilHealth. Paano kung ang haka-haka tungkol sa Marcos Gold ay hindi lang chismis? At kung ganito ang nangyayari sa PhilHealth ngayon, ano pa kaya ang susunod na maitutulak ni Pangulong Marcos para sa ekonomiya ng Pilipinas? Kaya anong opinyon mo kaibigan patungkol sa bagay na ito? Tila tahimik na ang mga bumabatikos, hindi ba? 1 verse 16. Ang buhat sa kanyang kasaganaan ay tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Alright, at maraming salamat sa inyong panonood mga kababayan, mga katiats, mga ka-good news. At kung nagustuhan nyo ang video sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Paalam and God bless us.